Ako ang inyong Lolo Pael. At ako naman si Miss Winnie. At ito ang aming kwento. Oo na, sige na. Nakuha ko na. Babay na. Kailangan ko nang tapusin ang tawag nito kasi baka mamaya mapraning na naman ang misis ko kapag narinig niyang may katawagan ako. O sige, ingat ka palagi dyan ha. Dino, ano yan? Sinong kausap mo? Babae mo? Sinasabi ko na nga ba may babae ka eh. Ayaw mo pang marinig ko na may kausap ka sa telepono. Teka lang, uminahon ka muna. Hindi ko babae ang kausap ko, no? Wala akong babae. Ayan ka na naman. Todo deny kapag nahuhuli. Hindi ka na talaga magbabago. Parati na lang ganyan. Makinig ka nga muna. Hindi ko nga sabi babae yun eh. Napakakulit mo naman talaga. Kaya ayaw kong iparinig na may kausap ako eh. Dahil ganyan ka. Mahal, relax ka lang dyan at magpapaliwanag ako. Hindi mo babae. O sige, sino yon? At bakit ganun yung sinabi mo bago mo ibaba ang telepono? Anong meron? Ayusin mo ang pagpapaliwanag mo dahil kung hindi… Mahal, si Janice kasi yun. Janice? Oo, yung kababata ko. Naalala mo? Ipinakilala ko siya sa iyo noong dinala kita sa probinsya namin. Oo, si Janice. Yung magandang babae na maputi. Yung mukhang mistisa at maganda. Bahagyang napanguso si Emma nang maalala kung gaano kalapit sina Dino at Janice bilang magkaibigan. Mula pa noon tuwing mababanggit ni Dino ang pangalan ni Janice o kapag ikinukwento niya ang mga alaala nila habang may ngiti sa kanyang mga labi, hindi maiwasan ni Emma na makaramdam ng selos. Palagi niyang iniisip kung may higit pa sa kanilang pagkakaibigan at yun ang palaging gumugulo sa kanyang isipan. Oo, mahal. Siya nga. Pero siyempre, para sa akin ikaw pa rin mas maganda, no? Che, wag ka nga dyan. Akala mo ba hindi ko alam na may lihim na pagtingin sa'yo yung kaibigan mo na yan? Mahal naman. Huwag ka na magselos. Ano naman ang pinag-usapan niyo? Kasi, pinapupunta niya tayo sa probinsya. Ikakasal na kasi siya sa Makalawa. Siyempre, best friend niya ako. Hindi pwedeng wala ako sa espesyal na araw na yun ng kaibigan ko, no? Bakas ang saya sa mukha ni Emma nang marinig ang sinabi ni Dino. Para sa kanya, malinaw na yon ang patunay na wala na siyang dapat ipagselos, na si Dino ay para sa kanya lamang. Sa wakas, nawala ang mga pangamba niya, tiyak na wala na siyang kahati sa puso ng kanyang asawa. Di mabuti kung ganon. Anong sabi niya? Kailan ang kasal? Sus, ang misis ko. Nangingiti. Masaya ka na niyan. Tuwang-tuwa ka na siguro ngayon kasi wala ka nang iniisip na kaagaw, no? Siyempre naman, at least ngayon mas kampante na ako na hindi ka na magkakasala sa akin dahil kay Janice. Ikaw lang naman kasi mahal ang nag-iisip ng di maganda eh. Ginugulo mo palagi ang isip mo sa kakaisip ng mga di naman totoong nangyayari. Sus, kilala kita no? Huwag kang ano dyan. Kailan ba tayo aalis at uuwi sa probinsya? Ngayon excited ka na. Siyempre para makapag-relax din naman ng konti. Gusto ko rin naman na magkaroon tayo ng quality time lalo na ngayon may baby na tayo. Hindi na natin masyadong pinagtutuunan ng pansin ng isa't isa. Ikaw sa trabaho, tapos ako yung atensyon ko palaging nasa pag-aalaga ng baby. Hayaan mo, pagkatapos ng kasal ni Janice, hahanap ako ng oras para makapasyal tayo. Deserve natin na mag-bonding, no? Teka, ano bang gusto mong lugar na mapuntahan? Yung tahimik, yung makakapag-relax nga. O sige, hahanap tayo ng ganoong lugar. Ako nang bahala. Sounds perfect, mahal! Naramdaman ni Emma ang biglang pagyakap sa kanya ng asawa mula sa likod at hinalik-halikan nito ang kanyang batok. Natigil lamang sa paglalambingan ng mag-asawa nang marinig ang iyak ng kanilang sanggol.
Napatingin si Emma sa kanyang asawa at pagkatapos ay napatawa ng malakas. Kitang-kita kasi nito ang biglang paglukot ng mukha ni Dino na tila nabitin sa kanilang paglalambingan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay ngumiti na rin si Dino at bahagyang tumango. O sige na. Kailangan ka na ng anak mo. Puntahan mo na at baka mamaya magwala na naman yon at di tumigil sa kakaiyak. Sige na mahal, ako nang bahala sa mga hugasin pero mamaya pag nakatulog na si baby, pwede bang ako naman ang... Naku mahal, tigil-tigilan mo nga ako Simple lang ang naging pamumuhay ng mag-asawa. Hindi mayaman pero hindi rin naman mahirap. Ang kinikita ni Dino ay sapat lang para pang tustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan at sa kaunting luho. Meron silang 6 na buwang sanggol na si Faith. Habang naglalakad palayo si Emma sa kanyang asawa ay napapangiti siya dahil kahit gaano pa siya kaselosa pagdating kay Janice, hindi hinahayaan ng asawa niya na mapuno ng pagdududa ang kanyang puso. Ramdam niyang mahal na mahal siya ng asawa. Kaagad na sinabi sa kanya ni Dino na magfa-file ito ng 5 araw na leave sa trabaho upang matugunan ang paanyaya ng kanyang kaibigan sa kasal at ang bakasyon na pinaplano nilang mag-asawa. Nang matapos itong gawin ng lalaki ay nag-impake na sila ng kanilang mga dadalhin. Mahal, wala pa tayong regalo sa ikakasal. Ano kayang maganda? Ang hirap mag-isip Wala rin akong maisip, mahal. Paano ba naman kasi ang kaibigan mo? May kaya sa buhay kaya hindi ko maisip kung ano pa ang kailangan niya. Tsaka sigurado ako na mayaman din ang mapapangasawa nun. Ay oo nga. Pag wala tayong maisip, di pera na lang. Parang hindi naman okay kapag ganun. Parang di pinag-isipan kapag pera Baka mamaya magtampo pa sa akin si Janice. Bakit naman magtatampo? Tsaka ano naman kung magtampo mag-best friend lang naman kayo. Parang iba na naman yata ang tono ng boses mo, mahal Nagsiselos ka pa rin ba kay Janice, Hindi, no? Bakit naman ako magsiselos? Hindi nga. Oo na. Sige na, mag-isip na tayo ng regalo at baka mamaya nga naman magtampo yung best friend mo. O sige, tama na nga yan. Basta, tatandaan mo palagi, mahal. Ikaw ang pinili kong mahalin. Wala nang iba. Mahinang hinampas ni Emma ang braso ng asawa, tsaka pakunwaring sinamaan ito ng tingin. Natatawa namang pinisil ng lalaki ang ilong ng asawa. Isa pa sa nagustuhan ni Emma kay Dino ay ang pagiging masayahin at mapang-asar nito. Nagagawa kasi nitong patawanin din siya, kaya naman bilang lang sa daliri ang pagkakataong nag-aaway silang dalawa. Kinabukasan ay bumiyahe na ang pamilya pa uwi sa probinsya ni Dino. Matagal din ang kanilang naging biyahe. Ramdam na ramdam ni Emma ang pananakit ng kanyang puwet dahil sa pagkakaupo sa bus. Kaya naman laking pasasalamat niya nang marating na nila ang terminal. Pagbaba nila ay sumakay naman sila ng tricycle papunta na sa baryo. Pagdating sa baryo ay dumiretso na sila sa dating bahay ni Dino. Matagal nang walang naninirahan sa bahay na yon dahil ang kanyang mga magulang ay pinitisyon ng kanyang kapatid sa Canada. Tanging ang caretaker ng bahay na yon ang kanila na lamang naabutan. Ito na rin ang naglilinis at nagbabantay ng bahay na yon. Ang kapatid na rin ni Dino ang nagpapasweldo dito. Pagbaba ni Emma sa sasakyan habang kalong ang anak ay agad niyang napansin ang mga magagandang tanim sa bakuran. Tingnan mo, ang gaganda ng mga bulaklak at ang dami pa. Mas marami to kaysa nung huling punta natin dito, no? Oo. Galing nang nag-aalaga ng bahay niyo. Parang ang sarap tuloy tumira rito. Mahilig kasi si Manong Jun sa mga halamang namumulaklak. Natutuwa nga ako kasi siya ang napili nila mama na magbantay dito Responsable at mapagkakatiwalaan na matandang yun. Oh, nandito na pala si Manong Jun. Nakita ni Emma ang paglabas ng isang may edad na lalaki mula sa loob ng bahay. Agad itong sumalubong sa kanila nang may ngiti sa labi.
Gandang hapon sa inyo. Mabuti naman at maayos kayo nakarating dito. Kumusta naging biyahe ninyong pamilya? Ayun po, ayos lang naman. Magandang hapon po, Manong June. Emma, siya na ba yung inyong anak? Abay, napakagandang bata. Manang-mana sa ina. Sigurado po ba kayong hindi malabo mata niyo, Manong June? Ako po yung kamukha ng bata no? Magandang anak mo din, no? Palabiro talaga tong si Manong. Hali na kayo sa loob. Alam kong pagod na kayo sa biyahe. At saka kung nagugutom na kayo. May inihanda akong pagkain dyan. Merienda para sa inyo. Naku, maraming salamat po. Pagkapasok nila sa loob ng bahay ay pinaupo agad sila ni Mang June sa sofa. At habang pinaghahanda sila ng merienda, panay naman ang pagmamasid ni Emma sa kabuuan ng sala. Maya-maya ay natakam siya sa amoy ng saging na iniluluto. At hindi nga siya nagkamali dahil nang ihain sa kanila ni Mang June ang merienda ay nakita niyang turon yun. Sabik na kinuha ni Emma ang isa. Natutuwa talaga siya kay Mang June dahil nakabisado na nito ang gusto nilang mag-asawa. Salamat po dito. Naku, na-miss ko po tong turon nyo. Wala talagang katulad. Sus, nambola ka pa, Emma. Totoo po yun Salamat, Manong Para saan? Sa pag-aalaga mo dito sa bahay. Parang andito lang si Mama Nakakatawa po. Siyempre naman. Alaga naman pabayaan ko ito. Pinasusweldo nyo nga ako Buti nga ito, may pinagkakaabalahan ako. Madalas na pagtatanim ang pampalipas oras ko kaya kita mo, ang dami kong bulaklak sa bakuran. Oo nga ho Yun nga ho kaagad ang napansin nitong si Mrs. Maingat na ibinaba ni Emma ang kanyang anak na noon ay nakatulog na marahil sa pagod. Ngunit bago niya yun mailapag ay agad na lumapit sa kanya ang matanda. Mabuti pa kargahin ko na muna para makakain kayo ng husto. Baka mamaya kapag ibinaba mo ito dyan sa sofa biglang magising. Naku salamat po. Sige ho, kung ayos lang naman po sa inyo Heto po, kunin yung anak ko. Walang problema. Pagkabigay ni Emma sa kanyang sanggol sa matanda, ay kumuha na ito ng isang pirasong turon at maingat niyang isinubo. Ganon na rin ang ginawa ni Dino. Habang inunguya ang kinagat na merienda ay natigilan si Emma nang mapansin ang biglang pananahimik ni Mang June. Nakatingin ito sa mukha ng kargang sanggol. Hindi alam ni Emma kung bakit bigla siyang kinabahan at nabahala dahil sa tinging ipinukol ng matanda sa kanyang anak. Ngunit iwinaksi niya ang hindi magandang pakiramdam at sinabi na lamang sa kanyang sarili na siguro kaya ganon ang kanyang pakiramdam ay dahil din sa hindi siya sanay o komportable na may ibang kumakarga sa kanyang anak maliban sa kanyang asawa. Naaasiwa rin siya ng bahagya sa paraan ng pagkakatitig at pagngisi nito. Ang ganda-ganda talaga ng anak ninyo. Parang isang anghel. Teka, ano bang pangalan niya? Siya po si Faith. Wait! Abay, napakaganda naman pangalan. Bagay sa kanya. Ang amo-amo ng muka. Oh, kain lang kayo dyan Ako na munang bahala sa baby din niyo. Maya-maya pagkatapos nyo saka ko iaakit ang inyong mga gamit. Sige po. Salamat po, Manong. Pagkatapos nilang kumain ay agad na kinuha ni Emma ang kanyang anak sa matanda. Kasunod noon ay umalis na ito bitbit naman ang mga gamit nilang mag-asawa. Nang makaalis ito ay hindi na napigilan ng babae na kausapin ng asawa. Sinabi nito ang kakaibang nararamdaman sa presensya ng matanda. Mahal, si Manong June, wala ka bang napapansin sa kanya? Meron. Bungal na yung harap ng ngipin niya. Para tuloy siyang may pangil kapag ngumingiti siya Loko, hindi yon. Para kasing may iba Parang pakiramdam ko may hindi magandang mangyayari.
Hindi ko maipaliwanag kung bakit o ano. Basta kaninang karga niya yung baby, parang napansin kong may kakaiba sa kilos niya. Ay nako mahal, pagod lang yan. Kanina lang pinupuri mo, tapos ngayon ganyan ka na. Relax lang. Mabuting tao si Manong Jun. Hindi yung gagawa ng hindi maganda sa atin. Subok mo naman na siya, di ba? Siguro nga, pagod lang to. Mabuti pa, magpahinga na muna tayo. Mabuti pa magpahinga na muna tayo mamaya kapag naihanda na ni Manong Jun yung silid natin. Mamaya na lang ako maghahanda ng hapunan natin, ha? Ako na ang magluluto. Ikaw na lang ang magbantay sa anak mo. Kung okay lang kay Faith. Alam mo naman ang batang yan. Kapag ako nag-aalaga sa kanya, panay ang iyak. Oo, pero kasi hindi normal na ikaw ang nag-aasikaso sa mga pagkain at iba pa. Ano ka ba? Anong hindi normal? Ayos lang yun, no? Hayaan mo na akong gawin yun. Bumabawi lang naman ako sa mga oras na wala ako at nasa trabaho. Kasiyahan ko na mapagsilbihan kayo ng anak ko. O sige, di kung yan ang gusto mo, pagbibigyan kita. Salamat ha, ang swerte ko talaga at ikaw ang napangasawa ko. Bagamat pagod ay maligaya si Dino na nagkaroon siya ng oras upang mapagsilbihan ng kanyang asawa. Matagal na panahon na rin niyang hindi nagagawa ang bagay na yon. Kaya nagluto siya ng sinigang na baboy at yon ang kinain nilang hapunan. Nang matapos kumain ay agad na rin silang nagpahinga at natulog. Kinabukasan, pagising ni Dino, agad niyang namataan si Mang Jun na maagang nagwawalis sa kanilang bakuran. Maganda umaga ho, Manong Jun. Ay, maganda umaga rin, iho. Ang aga mong nagising Opo, parang nakasanayan na lang din ng katawan ko na gumising na maaga. Kayo ho, bakit ang aga naman po ninyong magsimula ng trabaho? Tingnan nyo, hindi pa nga tuluyang nakakasikat ang araw narito na ho kayo. Tulad mo, nakasanayan ko na yung ganitong rutina. Isa nga pala, nakapagkape ka na ba? Ipagtitimpla kita. Ay, nako, wag na ho. Ituloy na lamang po ninyo yung ginagawa ninyo. Ako na po magtitimpla ng kape natin. Masarap po ako magtimpla ng kape. Ay, isa nga. Ay, salamat din Napakabait mo talagang bata. Naku, nambola na naman ho kayo. Sige po, Manong saglit lang. Nasa loob ng kanilang silid si Emma. Mahimbing pa rin ang tulog ng kanyang anak, subalit nakatanaw siya sa bintana. Nakita at narinig niya ang pinag-usapan ng dalawang lalaki. Pinakatitigan niya si Mang Jun, ngunit di tulad ng kahapon, wala naman siyang nakita pang kakaiba at kahinahinala sa matandang katiwala. Pagpasok ng kanyang asawa ay nagdesisyon siyang bumaba na rin upang salubungin ito. Mahal, ang aga mo naman bumangon. Si Faith, gising na ba? Hindi pa. Ay, mamaya nga pala pagkatapos natin kumain na agahan. Mamamasyal tayo dun kina Janice. Ang aga-aga naman si Janice na agad ang binabanggit mo. Ay, itong asawa ko talaga Halika na nga lang at magkape na tayo. Nakaramdam kaagad ng inis si Emma nang banggitin ni Dino ang pangalan ng babae. Hindi rin niya maipaliwanag sa sarili kung bakit ganun na lamang din ang kanyang inis at galit sa babaeng ipinakilala sa kanya ng kanyang asawa na matalik na kaibigan. Pagkalipas ng ilang minuto ay nagpakulo na rin ng pangkape si Emma. Nang matapos ay niyaya na niyang asawa, gayon din ang matandang katiwala. Ngunit hindi pa man sila nakakapagsimulang magkape, ay bigla na lamang may pumasok na hindi inaasahang panauhin. Dino, sinasabi ko na nga ba't nandito ka na? Ikaw nakakatampo ka. Bakit naman hindi ka kagad nagpasabi sa akin na dumating ka na pala kahapon pa? Sana ininform mo naman ako. Kung hindi pa dahil sa mga tsismosa sa tindahan ay hindi ko malalaman na nandito ka na. Alam mo, natuwa ako kasi mukha talagang inagahan mo ang pag-uwi dito sa atin. Talagang naramdaman ko na importante talaga ako. Appreciated, uy! Agad na nakaramdam ng pagkairita si Emma sa mga narinig na pahayag ni Janice.
Lihim na napairap si Emma dahil sa presensya ni Janice. Napansin naman yun ni Dino kaya lihim na lang din siyang napatawa. Oh, ba't ka naman biglang napatawa? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Wala. Sorry. Siya nga pala. Nagkape ka na ba? Ang aga-aga mo namang sumugod. Alam mo bang balak ka naman talaga namin puntahan ni Emma sa bahay ninyo pamaya-maya? Pagkatapos ng agahan? Ay, ganun ba? Hello, Emma. Sumama ka rin pala, no? Bakit? Hindi ba ako imbitado sa kasal mo? Hindi ba ako pwedeng sumama sa asawa ko? Ay, syempre pwede naman. Alam mo kasi dito sa probinsya uso ang +1, 2, and 3. Kaya okay lang. Ganon? Nagkape ka na ba? Umupo ka muna dyan para mainitan na sikmura mo. Mukhang nahamugan ka yata pagpunta mo rito. Uy, hindi Tsaka hindi ako nagkakape. Masama kasi sa skin ko, nakakahagard. Tingnan mo yung asawa mo. Oy, no offense ha. Parang tumanda ka mula nang huli tayong nagkita. Kung ako sa'yo, iwasan mo ng pagkakape na yan. Masama yan sa balat natin May irerekomenda ko sa yung pampakinis at pampaganda ng balat para naman hindi magsawa sa iyo tong best friend ko. Baka mamaya hindi pa man kayo nagtatagal na mag-asawa palitan ka na nito. Naku, kabisado ko pa naman ang mga tipo nitong babae. Sa loob-loob ni Emma ay nais na talaga niyang sabunutan ang pagiging matabil ng babaeng kaharap. Nakatingin lang naman sa kanila si Mang June at panayang higop ng kape. Ramdam nito at ni Dino ang tensyon na namamagitan sa dalawang babae. Walang maisip na maisagot ang lalaki. Kung nagpasabi ka sana kagabi, Dino, di sana ipinagdala ko kayo ng makakain ninyo. Alam niyo may handaan pa naman sa bahay kagabi. Di sana nakatikim kayo ng masarap na handa. Napagod kasi kami kagabi sa biyahe. Kaya hindi ko na naisip na ipaalam sa iyo na narito kami. At saka advance talaga kami pumunta rito. Kasi may plano kami ng asawa ko na mag-relax at mamasyal dito sa probinsya natin. Ganun ba? Akala ko pa naman excited ka sa kasal ko. Bakit naman ako may excite? Ako ba yung ikakasal? Naku, nagmaynila ka lang, naging sarcastic ka na ha? Natawa na din si Emma sa isinagot ng kanyang asawa. Natawa din siya sa naging reaksyon ng babaeng kanina pa siya iniinis. Nakita niyang napalabi si Janice. Total, sa isang araw pa naman yung kasal mo. Gusto mo bang sumama? Kapwa nagulat ang dalawang babae sa sinabing yun ni Dino. Tinitigan niya ng masama ang kanyang asawa. Hindi niya nagustuhan ang ginawa nitong pag-anyaya sa babae. Alam niya na masisira ang plano niyang makapag-relax dahil tiyak naguguluhin lamang ng babae ang kanilang bakasyon. Alam mo, gusto ko talaga yung sinabi mo. Kaso alam mo naman dito sa probinsya, maraming pamahiin. Hindi na kasi ako pwedeng mamasyal at maglagalag ng maglagalag kasi masama daw. Lapitin daw siya sa disgrasya. Hay, mabuti naman. Ano yun, Emma? Wala. Mabuti pa maghahain na lang ako ng agahan natin. Mabuti pa dito ka na kumain. Nagluto ako ng itlog at sinangag na maraming bawang. Naku, huwag ka nang mag-abala sa akin. Salamat na lang sa alok mo, Emma. Uuwi na ako. Kinumusta ko lang naman talaga tong best friend ko kaya ako napasugod dito Alam mo na, matagal kong di nakita kaya na-excite ako. Sige, kain lang kayo ha. Uuwi na ako. Sa bahay na lang ako kakain mamaya. Ha? Uuwi ka na? Bakit ang bilis naman? Dito ka muna. Magkwentuhan muna tayo. Hindi na, mamaya na lang. Pasyal kayo sa bahay ipapakilala ko kayo sa mapapangasawa ko. Sino ba yung malas na lalaki na yun? Anong malas ka dyan? Swerte nga niya. Ganun ba? Excited na akong ipakilala siya sa inyo ni Emma. Aba, mukhang seryoso na nga Pero siguraduhin mo lang na mabait yung mapapangasawa mo Kung hindi, nakko, lagot siya sa akin. Huwag kang mag-alala, mabait siya. Sige na, uuwi na ako. Kita-kits mamaya
O sige, ingat ka. Uy, joke lang yung kanina ha. No problem, sanay naman ako sa mga biro mo eh. Umalis na si Janice. Sa loob-loob ni Emma, mabuti na rin at hindi ron kumain ng kaibigan ng asawa. Masyado kasi siyang naiilang sa presensya ni Janice at tiyak na mawawalan siya ng gana. Maayos naman silang natapos na mag-agahan. Pagkatapos magligpit ng mesa, dumiretso si Emma sa lababo upang hugasan ang mga plato. Habang nagbabanlaw, napansin niyang tahimik na tahimik si Dino at si Mang Jun na nasa sala na. Pagkatapos maghugas, lumapit si Emma sa pintuan ng sala at pansamantalang sumilip. Nakita niyang masaya pa rin ang usapan ng dalawa. Nagpasya siyang bumalik na sa kwarto upang asikasuhin ang anak niyang si Faith. Sinigurado niyang malinis at maayos ang kanilang anak bago sila magpunta sa bahay ni na Janice. Pinaliguan na niya ang bagong gising na anak. Sakto 10:00 na nang matapos niyang asikasuhin ang lahat ng pangangailangan ng bata. Nakahanda na rin siya sa pagpunta nila sa bahay ni na Janice. Pumili siya ng pinakamaganda niyang bestida at yun ang isinuot niya. Sakto 10:00 nang matapos silang gumayak. Aalis na ho kami, Manong Jun. Kayo na lang po ang bahala muna dito sa bahay ha. Ay sige, mag-iingat kayo. Naglakad na lamang ang mag-asawa papunta sa bahay ni na Janice. Hindi man aminin ni Emma ay nakaramdam siya ng kaunting inggit sa buhay na tinatamasa ng kinaiinisang babae. Maganda at malaki ang bahay ng magulang nito. Maluwang din ang kanilang bakuran. Maalwan ang buhay ni na Janice at isa ito sa pinakamayamang pamilya sa kanilang baryo. Nandito na tayo. Talaga? Mukhang mas lalo silang umasenso ano? Tingnan mo ang bahay nila, lalong gumanda at saka nadagdagan yung mga sasakyan nila. Tingnan mo oh. Ganun talaga. Mahusay kasing negosyante yung mga magulang niya eh. Saka alam ko maski si Janice may sarili na ring negosyo na pinapatakbo. Eh yung mapapangasawa niya, mayaman din ba? Di ko alam eh. Balita ko seaman. Eh taga saan yung lalaki? Di pa sinasabi kung taga saan. Pero bali-balitang dayo raw yun dito. Pagkakatanda ko sabi ni na Aling Maming, galing daw yun sa Siquijor. Di ba? Doon na destino si Janice kasi kada branch ng store nila nire-reshuffle yung mga manager. Ah, kaya pala. Oo. Bakit mahal? Ba't parang namutla ka naman dyan bigla? May problema ba? Wala mahal. Ipinagkibit balikat na lamang ni Dino ang kakaibang ikinikilos ng kanyang asawa at pinindot ang doorbell. Ilang sandali lang ay lumabas na si Janice. Nang makita sila sa may gate, isang malapad na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Dali-dali siyang pumunta sa gate upang pagbuksan sila. Ang bilis niyo naman! Masayang bati nito sa kanila habang pinagbubuksan sila ng gate. Ay, yan na ba yung anak niyo? Wow, ang ganda-ganda naman niya at saka ang puti-puti. Ang cute-cute naman. Sana ganyan din ang maging anak ko. Masyado ka namang excited. Halina kayo dito sa loob. Naunang pumasok si Emma at ang kanyang anak. Bagamat tahimik lang siya ay sinuklian naman niya ang matamis na ngiti sa kanya ni Janice. Pagpasok nila sa loob ng bahay, agad na nilang naramdaman ang mainit na pagtanggap ng kanilang kaibigan. Mabuti naman at maaga kayong pumunta rito. Matagal-tagal din tayong magkakwentuhan. Uy, dito na kayo mananghalian ha. Magpapaluto ako ng masarap na pagkain. Di ba naman ako masyadong na-miss niyan ha? Parang antagal-tagal nating di nagkita eh. Che, hambog ka. Porke alam mong ikaw lang ang naging kaibigan ko simula pagkabata ganyan ka na sa akin. Naku, kunwari ka pa. Buti nga't may nagtyaga sa'yo na maging kaibigan mo eh. Ha? Hindi, nagbibiro lang ako. Alam mo, Janice, masaya ako na natagpuan mo na yung lalaking para sa'yo. Oo nga super blessed talaga ako ngayon kasi natagpuan ko na siya.
Habang nag-uusap ang dalawa ay nanatiling tahimik lang si Emma. Namamangha siya sa mga nakikita niya sa loob ng pamamahay na yon. Karamihan kasi sa mga naroon ay mga bagay o gamit na matagal na niyang pinapangarap pero hindi mabili-bili ang ilan. At kailangan pa nilang pag-ipunan o ipangutang bago makabili. Anong gusto niyong merienda? Ipaghahanda ko kayo. Ha? Bakit ikaw pa ang maghahanda? Wala ba kayong mga katulong? Ang yaman nyo na. Loko ka? Siyempre meron. Pero may inaasikaso kasi sila kaya ako na lang. Yung mga magagaan kasi na gawain, kami na ang gumagawa. Ayaw ni Mama na wala akong alam sa mga gawaing bahay eh. Swerte naman pala ng katulong nyo at kayo ang naging amo nila. Baka pwede akong mag-apply dito. Seryoso ka ba? Bakit mo naman naisip na magtrabaho dito? Nagbibiro lang ang asawa ko, Janice. Oo, nagbibiro lang ako. Ayaw ko maging katulong, no? Baka mamaya ako pa palagi utusan mo. Nagkatawanan ng dalawa habang si Emma naman ay patuloy sa pagmamasid sa paligid. Na-out of place siya sa kanilang dalawa at aaminin niyang nakakaramdam siya ng selos sa mga sandaling yon. Pero pilit niyang iniiwasan ang pakiramdam na yon at sinasabi sa sarili na hayaan na lang ang dalawa na mag-usap. Matagal-tagal din hindi nagkita sina Dino at Janice at ikakasal na rin naman ang babae kaya wala na siyang dapat pang ipag-alala. Sige, iwan ko na muna kayo ha. Oh, sige. Pagkaalis ng babae ay tumingin si Dino sa kanyang asawa. Napasimangot si Emma. Oh, bakit ganyan ang mukha mo? Anong nangyari sa'yo? Hanggang ngayon ba hindi ka pa rin komportable kay Janice? Hindi naman sa ganun, Dino. Hindi lang kasi ako makasabay sa mga biruan nyo eh. Huwag mo na akong pansinin. Sigurado ka, okay ka lang ha? Oo nga, ang kulit mo naman eh. Maya-maya lang ay lumabas si Janice mula sa kusina na may dalang tray. Oh, heto, suman latik. Paborito mo to, hindi ba, Dino? Ikaw, Emma, siguro naman paborito mo rin to. Medyo lang. Anong medyo? Paborito mo rin kaya ito, mahal? Ang totoo niyan masarap magluto ng suman latik tong asawa ko. The best ang luto niya. Ganun ba? Alam mo, nasasabi mo lang yan kasi hindi mo pa natitikman tong gawa ko eh. Heto, tikman nyo oh. Niluto ko yan no, espesyal yan. Habang inilalapag ni Janice ang tig-isang platito ng suman latik sa harapan nila, hindi nakaligtas kay Emma ang kakaibang ngiti sa mga labi ng babae. Bahagya siyang nakaramdam ng pagkailang, lalo na nang mapansing napakaladkit ng tingin ng dalaga sa kanyang asawa habang ito'y kumakain. In fairness masarap nga. Paano mo natutunan magluto ng ganito? Dati ka namang hindi mahilig magluto Siyempre naman mag-aasawa na kasi ako kaya nag-aral na rin ako magluto. Baka mamaya kapag hindi ako marunong, wala pang 1 linggo iwanan na ako ng asawa ko kapag wala akong maipakain. Ano, sinong mas masarap ang suman? Ako o si Emma? Ikaw talaga, puro ka biro. Nagulat si Emma sa sinabing yon ni Janice. Kahit hindi man direktang namili ang asawa niya kung sino ang may masarap na luto, ay pakiramdam niya na nainsulto siya. Ang inaasahan kasi niya, siya ang pipiliin ng asawa maski pabiro lang. Pero mas pinili ni Dino na wag nang mamili sa kanilang dalawa. Parang may malamig na hangin ang dumaan sa pagitan nilang tatlo, dahilan para manahimik ang isa't isa ng ilang saglit. Heto, bagay dyan ng iced coffee. Masarap itong ipares dyan sa suman. Habang iniabot ni Janice ang baso ng iced coffee kay Dino, napansin ni Emma ang kakaibang kinang sa mga mata ni Janice. Parang may kung anong sikreto ang nakatago sa ilalim ng kanyang mapaglarong ngiti. Nang tikman ni Dino ang kape, pansamantalang tumigil ang oras para kay Emma. Sa loob-loob niya ay hindi niya nagugustuhan ang mga nangyayari.
Nangingiming kumakain lang si Emma. Para kasing may hindi tama. Hindi niya alam kung bakit kinukutuban siya ng masama. Hindi talaga siya komportable sa kaibigan ng kanyang asawa. Pakiramdam niya ay napakababa niyang babae kapag nagyayabang na ito at wala siyang magawa kundi tanggapin na lang ang lahat ng sinasabi nito. Nasaan ang asawa mo? Akala ko ba papakilala mo siya sa amin? Yun nga kanina lang kaalis-alis lang niya. May biglaang lakad kasi siya na hindi matanggihan. Hindi niyo na naabutan. Ganun ba? Busy person pala yung mapapangasawa mo, ha? Hindi naman, nagkataon lang. Hapon na nang makauwi si Dino sa bahay nila. Doon na rin sila nananghalian sa bahay ng kaibigan. Hindi maganda ang pakiramdam ni Emma sa mga nangyayari. Nawiwirduhan kasi siya sa mga taong nakakasalamuha niya. Una ay si Mang Jun at pangalawa si Janice. Parang may napapansin siyang kakaiba sa mga ikinikilos nito. Ngunit sinarili niya na lamang muna ang mga isiping yon. Kinabukasan ay muling dumalaw si Janice sa bahay nila upang yayain silang pumunta sa bahay nito. Darating na kasi yung fiancé ko Sige na, dalaw kayo ulit sa bahay Gusto talaga kitang maipakilala sa kanya bago ang kasal namin May lakad sana kami ngayon ng misis ko Emma, sige na, pumayag ka na, please. Ayos lang naman, Dino. Pagbigyan mo na yung best friend mo. Ayun, thank you. Thank you talaga, Emma. Mabait ka naman pala Hindi na lang pinansin ni Emma ang sinabing yon ni Janice. Agad-agad ay niyaya na ni Janice ang dalawa at kasama ang anak nilang si Faith. Pagdating sa sala ng malaking bahay ay panay pa rin ang pagdadaldal ni Janice. Panay ang kwento nito ng masasayang karanasan ng pagliligawan nila ng kanyang nobyo. Habang masayang nagkukwentuhan sina Janice at Dino ay may narinig silang nag-doorbell. Nagmamadaling tumungo si Janice sa gate. Maya-maya pa ay pumasok ito habang nakapulupot ang braso sa bisig ng isang lalaki. Ang lalaki ay matangkad, kayumanggi ang balat, at may kagwapuhang taglay. Nakasuot siya ng casual na damit. Matikas ito sa kanyang kasuotan. Hindi maitatanggi na may pera din ang lalaki dahil sa porma nito at sa mga suot na alahas sa kanyang katawan. Dino, Emma, si Jack, fiancé ko. Jack, siya si Dino, yung best friend ko na madalas kong ikuwento sa'yo. Tapos siya naman si Emma, asawa ni Dino. Siyempre yung baby anak nila. Faith naman ang pangalan niya. Ang cute Gusto ko kapag nagkaanak ako kasing cute rin niya. Magandang umaga. Nice to meet you guys. Nang makipagkamay si Emma kay Mark, napansin niyang may kakaibang bigat ang presensya ng lalaki. Hindi niya mawari kung ano pero sigurado siyang hindi magandang pakiramdam niyang ganon. Mula kasi pagkabata, may taglay ng kakayahan si Emma para makaramdam kapag may panganib na nakapaligid. At yun ang nararamdaman niyang presensya habang kaharap si Jack. Masaya ako finally. Nakilala ko na kayo. Lalo ka na, Dino. Panay ang kwento sa iyo nitong fiancé ko Ha? Talaga? Aba, mukhang ibinenta na pala ako nitong best friend ko sa iyo Ikaw talaga, Janice Ano naman na ibinida mo kay Jack tungkol sa akin? Baka mamaya kung ano-ano ng mga sinasabi mo sa kanya Masyado kang OA Huwag kang mag-alala at mga kabulastugan mo lang naman ang laging topic namin. Sinasabi ko na nga Siniraan mo na ako dito kay Jack Muli na namang nakaramdam ng kakaiba si Emma nang mapadako ang tingin niya kay Jack. Lalo pa nang titigan siya nito. Parang may kung ano sa mga mata nito na hindi niya mabatid kung ano. Para na siyang napapraning dahil sa dami ng mga napapansin niya. Habang lumilipas sa mga minuto ay hindi naiwasang pakiramdaman ni Emma ang bagong dating na lalaki. Nakaramdam siya ng matinding kaba at kahit malakas ang aircon sa sala ni na Janice ay tagaktak ang pawis niya. Emma, ayos ka lang ba? Ba't
Parang namumutla ka. Medyo nahihilo nga ako eh. Naku, mukhang kailangan na namin magpaalam, Jack. Pre, Janice, kita-kits na lang tayo sa kasal ninyo ha. Mukhang kailangan nang magpahinga nitong misis ko eh. Walang problema, pre. O sige, mag-iingat kayo. Nang makalabas sila sa bahay ay dahan-dahan na naglakad ang mag-asawa. Ramdam ni Emma ang pag-iingat ng kanyang asawa sa kanya. Kinuha kasi ni Dino ang kanyang anak at ito na ang nagbuhat sa bata. Saka pa nito inalalayan siya sa kanyang paglalakad. Okay ka lang? Mukhang kanina ka pa may iniisip ah. Huwag mo akong alalahanin, ayos lang ako. Pasensya ka na ha kung naabala ko kayo. Ano ka ba? Anong abalang sinasabi mo? Ayos na rin na umalis na tayo, no? Alam mo, nayayabangan ako dun sa Jack na yun eh. Basta, hindi maganda yung pakiramdam ko sa lalaking yun. Hindi na ginatungan ni Emma ang sinabing yon ng kanyang asawa. Pagdating nila sa kanilang bahay ay dumiretso na agad sa kwarto at nahiga sa kama. Hinayaan na lamang siya ng kanyang asawa. Hindi niya namalayan na nakatulog na siya. Madilim na ang paligid nang siya ay magising. Isang masayang mukha naman ang nakita niyang nakatunghay sa kanya. Gising na ang napakagandang asawa ko ah. Hala, bakit hindi mo ko ginising? Ayos lang yun. Para makapagpahinga ka. Halika na sa baba, tayo na. Nakahanda na yung hapunan. Sa gabing yon ay hindi mapakali si Emma. May nararamdaman siyang kakaiba. Malalim na ang gabi ngunit hindi pa rin siya dalawin ng antok. Ang asawa naman niyang si Dino ay tulog na tulog at naghihilik pa. Hanggang sa may narinig siyang mga yapak mula sa labas ng bahay. Pabalik-balik na tumatakbo na para bang naghahanap ng madaraanan. Maya-maya pa ay may narinig siyang mga kaluskos sa dingding ng bahay. Papalakas ito ng papalakas na wari bang gustong butasin ang dingding. Umalingaw-ngaw rin ang alulong ng mga aso na siyang nagpatindig sa kanyang mga balahibo. Nagsimula na ring umiyak si Faith kaya naman niyugyug niya si Dino upang gisingin. Mahal, gising! Ano yun? May narinig akong mga kaluskos sa ibaba. Natatakot ako eh. Dahil sa narinig ay bumangon si Dino sa kama. Kinuha niyang flashlight bago pa buksan ng bahagya ang kanilang bintana. Inilawan niya ang paligid pero wala siyang nakita. Sino ba nandyan? Walang sumagot at ang tanging tunog na naririnig nila ay ang patuloy na pag-iyak ni Faith. Wala naman tao, Eme. Siguro mga aso lang o pusa yung narinig mo. Hindi, mahal. Imposibleng aso yun eh. Kakaibang tunog kanina eh. Nilapitan ni Emma ang kanyang umiiyak na sanggol at binuhat yon. Hindi pa rin siya mapakali at palakas ng palakas ang kanyang kaba. Isinara ni Dino ang bintana at bumalik sa kama. Ngunit hindi pa man nailalapat ang likod niya sa kama ay biglang may kumalabog sa kanilang bubong, sa tapat mismo ng kanilang kwarto. Biglang napabalikwas ang asawa ni Emma. Lalo namang lumakas ang pag-iyak ni Faith. Mahal, ano yun? Ha? Hindi ko alam. Sabi ko naman sa'yo eh, kanina ko pa nararamdaman na may hindi magandang nangyayari. Lalong umalulong ng malakas ang mga aso sa paligid. Nataranta na si Emma at halos maiyak dahil sa takot. Lalo na nang marinig nila ang isang dahan-dahang paglalakad ng kung sino sa kanilang bubong. Sino ka bang gago ka? Bakit mo kami ginagambala? Oras na ng gabi. Mabuti pa umuwi ka na. Kundi lalabasin talaga kita dyan. Wag na, mahal. Baka kasi kung mapano ka pa sa labas eh. Hindi natin alam kung tao ba talaga yun o ibang nilalang. Anong ibang nilalang ang sinasabi mo? Parang pakiramdam ko aswang yan. Kaya please, wag ka nang lumabas. Aswang? Dito ako lumaki, mahal. Walang aswang dito. Maniwala ka sa akin. Magnanakaw yan, sigurado ko. Dito ka nga lumaki pero matagal ka nang wala dito. Alam mo ba kung anong nangyayari sa lugar na ito? Mabuti pa kumuha ka ng bawang at asin at isaboy natin sa bintana at pinto natin.
Sabi nila mabisang pantabuyo ng mga aswang. Shh, tahan na, Faith. Huwag ka nang umiyak. Magiging maayos din ang lahat. Huwag kang matakot, anak. Alam ni Emma na hindi naniniwala sa kanya ang asawa. Pero natuwa siya dahil sinunod pa rin siya nito. Bumaba ito at tumungo sa kusina upang kunin ang pinapakuha niya. Ngunit pagkaalis niya ay bigla siyang nabahala nang may naramdamang tila kumakaluskos sa bintana. Labis siyang nag-alala dahil hindi siya sigurado kung naisara nga bang mabuti yon ni Dino. Para kasing napansin niya na may kaunting siwang at sumisilip doon ang munting liwanag ng buwan. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali ay bigla siyang napatili. Narinig niyang pabalik na ang kanyang asawa. Pagbukas ng pinto ay nakita niya si Dino na may bitbit na isang garapong asin at isang tali ng bawang. Agad siya nitong sinamahan. Mahal, anong nangyari? Bakit na sumisigaw? Tamang hinala ko. May aswang, Dino. May aswang sa bintana. Sumilip siya kanina, kitang-kita ko. Mapupula yung mata niya. Diyos ko, Dino, natatakot ako. O sige, huminahon ka. Hindi ko kayo pababayaan ni Faith. Kita din ni Emma na nakaramdam na ng takot si Dino. Alam kasi niya na alam ni Dino na hindi siya marunong magsinungaling at gumawa ng kwento. Lagyan mo ng asin at bawang ang bintana. Please, siguraduhin mo na nakalakto ng mabuti. Sige na, mahal, para hindi sila makapasok. Ginawa nga yun ni Dino. Lumipas ang ilang minuto ay wala na silang narinig na kung ano mula sa labas. Bahagyang guminhawang pakiramdam ng mag-asawa, kaya naman muli na silang humiga. Nakatulog na rin kasi ang kanilang anak. Hindi nagtagal ay nakatulog na rin silang dalawa. Kinabukasan ay sila naman ang pinasyalan ng mag-fiancé na Janice at Jack. Pero katulad ng una nilang pagtatagpo, na out of place ulit si Emma at ngayon ay pati si Jack sa dalawa. Tila mayroong sariling mundo ang dalawa. Subalit, nang tignan niya ang kasintahan ng babae, ay tila baliwala lamang sa kanyang ginagawa ng dalawa. Pangiti-ngiti pa ito at nakikipagsabayan sa tawanan ng dalawang mag-best friend. Siya nga pala, hindi matutuloy ang kasal namin bukas. Ha? Ano? Bakit? Anong nangyari? Ayun nga, kailangan naming i-adjust kasi nakiusap yung kapatid ko na hintayin siya. Last minute naman kasi na pinayagan daw siya na umuwi ng Pilipinas. Pinagbigyan na namin itong si Jack. Total, minsan lang naman kaming ikakasal at gusto ko lahat ng importanteng tao sa buhay ko nandoon. Kailan ulit ang schedule nyo? Next week? Pero uuwi na kami 3 araw mula ngayon 1 linggo lang kasi nag-leave si Dino sa trabaho niya. Hindi siya pwedeng maawol. Naku, hindi pwedeng wala ka sa kasal ko, Dino. Please, gawan mo naman ng paraan, no. Janice, kailangan na naming umuwi ng asawa ko. Sana maintindihan mo naman na… O sige, gagawan ko ng paraan. Huwag ka na magtampo dyan. Dino! Ngunit hindi siya pinansin ng asawa. Mula ng araw na yon ay hindi na niya kinibo si Dino. Ngunit yun din ang pinakamalaking pinagsisihan ni Emma. Dahil mula ng araw na yon, naging tila malamig sa kanya si Dino. At mula rin ng araw na yon ay kapag napapasyal ang asawa sa bahay ng kaibigan nito, hindi na siya isinasama at halos abuti na rin ang gabi sa pamamasyal. Hindi na siya nakatiis. Isang gabi ay kinausap niya ng masinsinan si Dino. Kinukutuban na kasi siya ng hindi maganda. Pwede ba tayong mag-usap, Dino? Yes, mahal. Bakit palagi ka nalang gabi kung umuwi? Hindi mo ba alam na naghihintay kami ng anak mo sa'yo rito? Ako, pasensya na mahal ha. Hindi ko namalayan ng oras Ang sarap kasing kausap ni Janice Nasarapan kang kausap kaya kinalimutan mo na kami ni Faith. Masarap palang kausap di bumalik ka na doon at mag-usap kayo hanggang gusto nyo. Hanggang sa matuyuan kayo ng laway. Wisit! Teka, ano to Emma? Anong problema mo? Umuwi na tayo, Dino. Ayoko na dito.
Yung trabaho mo naghihintay na sa'yo. Alam kong hindi ka pinayagan na mag-extend ng leave. Please lang, wag mo namang ipagpalit ang trabaho mo dito. Yun na nga lang ang inaasahan natin, Dino. Ano ba? Hindi naman kasi sila makaintindi. Wala akong pakialam kung tanggalin nila. Wala silang konsiderasyon. Huwag ka mag-alala. Kapag natanggal ako, di maghanap ng trabaho. Pwede naman ako mag-apply kung sakali kay Janice. Baka nga dun pa ako masenso. Alam mo ba na ino-offera niya akong maging manager sa isang tindahan niya? Di ba magandang oportunidad yon para sa atin? Inalok ka niya ng trabaho? Anong sabi mo? Tinanggap ko, Emma. Mas malaki sahod ko dito kaysa dun sa dati kong trabaho. Tinanggap mo nang hindi man lang kinonsulta sa akin? O bakit? May problema ba? Wala. Wala naman pala eh. Oh, saan ka pupunta? Matutulog sa kabilang kwarto. Ano? Gulat na gulat si Emma sa inastang yon ng kanyang asawa. Gustuhin man niyang pigilan ito ay hindi niya nagawa. Laglag ang pangang sinundan na lamang niya ng tingin ng kanyang asawa habang palabas ito ng kanilang silid. Kinabukasan ng silipin niya ang asawa sa kabilang silid ay hindi niya ito nakita. Pagbaba niya ng sala ay nakita niya ron si Mang Jun na abalang-abala sa paglilinis. Manong, nasan po si Dino? Kanina pa umalis, iha. Pwede ho ba tayong mag-usap? Oo naman. Bakit? May problema ba kayong mag-asawa? Gusto ko lang pong malaman kung may napapansin ba kayong kakaiba sa asawa ko. Katulad po ng mga kinikilos niya o kaya naman yung pagiging mainitin niya ng ulo. Yung ganun po. Siya na, iha. Wala akong alam dyan eh. Ang totoo dyan ilang araw na rin na hindi ko siya nakakausap. Madalas kasi hindi ko na siya naaabutan. At pag uwi ko naman sa gabi, wala pa siya. Ganun po ba? Pasensya na po sa abala. Walang anuman, iha. Siya nga pala, may sasabihin ako sa iyo. Ano po yun? Gusto lang kitang balaan, iha, na bantayan mo na mabuti ang asawa at anak mo. Ilang araw na rin na kinukutuban ako ng hindi maganda eh. Yung pakiramdam na parang may hindi magandang mangyayari. Kinilabutan si Emma sa sinabi ng matanda. Para bang gumapang ang takot sa buong katawan niya. Lalo na't nalaman niyang hindi lang pala siyang nakakaramdam ng kakaiba. Hindi na siya nakapagtanong pa sa matanda dahil agad na itong umalis. Dahil sa tindi ng kuryosidad, kinuha niya ang kanilang anak at dali-daling pumunta sa bahay ni na Janice. Kailangan niyang malaman kung ano ang pinaggagawa ng asawa niyang si Dino tuwing nagpupunta ito roon. Ngunit nang makarating siya roon, ibang bumungad sa kanya. Si Jack, may kausap sa cellphone habang nakatalikod sa direksyon niya. Oo naman, babe. Saglit lang ako dito. May inaasikaso lang akong importante pero pangako, uuwi rin ako pagkatapos ng kasal. O sige, babe. I love you. Kumunot ang noo ni Emma. Nagtataka kung sino ang kausap ni Jack sa cellphone nito. Jack? Emma? Kanina ka ba dyan? Hindi naman. Kararating ko lang. Ano kasi? Si Dino ba? Ayun oh. Oo, nakita ko nga eh. Ba't ganyan ang tono mo? Parang may himig ng selos ah. Bakit ikaw? Hindi ka ba nagsiselos sa ginagawa nila? Man, bakit naman ako magsiselos? May tiwala ako kay Janice, kaya hinahayaan ko siya sa gusto niya. Ayaw kong masakal siya, no? Ikaw, nagsiselos ka ba talaga? Hindi nakasagot si Emma sa tanong ng binata kaya muli itong nagsalita. Silence means yes, Emma. Kaya kung ako sa'yo, hayaan mo na muna ang asawa mo. Sige ka, baka masakal yan at pagsisihan mo. Matapos sabihin yon ay agad nang tumalikod ang binata at pumasok na sa bahay. Dahil parang hindi naman siya pinansin ni Dino at Janice, ay nagpasya na lamang siyang umuwi. Sumapit ang 10:00 ng gabi, ngunit hindi pa rin umuwi si Dino. Doon na siya nagsimulang mabahala. Sa bawat minutong lumilipas, lalo siyang kinakabahan, hindi mapakali. Nang makatulog na ang anak, siya na mismo ang naglagay ng asin sa mga siwang ng bintana at pinto
maging sa sahig ng kanilang kwarto. Natatakot siya sa mga posibleng mangyari, lalo na't silang dalawa lang ng anak niya ang nasa bahay na yon. Hindi siya makatulog. Binantayan niya ng mabuti ang kanyang anak at siya niyang itinabi na lang sa kanyang higaan. Doon nagsimulang tumulo ang kanyang mga luha. Nasasaktan siya sa ginagawa ng kanyang asawa. Subalit maski naiinis ay hindi pa rin niya maiwasang mag-alala dito, lalo na't hindi naman niya alam kung ano talaga ang nangyari kay Dino. Kinabukasan ay napansin ni Mang June ang lungkot sa mata ni Emma. Nasaan ang asawa mo, iha? Hindi umuwi? Hindi po, Manong eh. Hindi ko na nga po alam kung anong nangyayari sa taong yun. Napapansin ko talaga na nag-iiba na siya eh. Hintayin mo lang at baka umuwi na rin yun maya-maya. Ay, teka. Nag-almusal ka na ba? Hindi pa nga po eh. Kagigising ko lang halos. Napuyat po kasi ako kagabi kahihintay sa kanya. Ay siya, sige. Ako na lang ang magluluto ng almusal. Asikasuhin mo na lang muna yung anak mo, ha? Lumipas sa mga oras pero walang Dino na dumating. Kinakabahan na si Emma sa mga nangyayari. Kinabukasan kasi ay kasal na ni Janice, pero ang asawa niya ay parang wala nang balak na umuwi. Napagpasyahan niyang suguri ng asawa dahil sa galit. Hindi na kasi tama ang ginagawa nito. Parang wala itong pamilya na naghihintay kung umasta. Bit-bit ang anak na walang kamalay-malay sa mga nangyayari ay mabilis siyang naglakad papunta sa bahay ni na Janice. Pagdating niya ron ay sarado ang pinto ng bahay kaya naman pinindot niya ang doorbell. Maya-maya lang ay may lumabas na isang dalaga na nakauniporme ng katulong. Nang makalapit ito sa gate ay pinagbuksan naman siya nito. Magandang araw. Si Janice nandyan ba? Pasensya na ate, wala pa po umalis po siya. Umalis? Ang aga naman. Saan daw ang punta? Tsaka sino ang kasama niya? Si Kuya Dino po tsaka si Kuya Jack po ate. Sige po, papasok na po ako, may gagawin pa po kasi ako Teka lang, bakit nakayuko ka? May problema ka ba? Umiling lang ang dalaga sa kanya bago ito pumasok sa loob ng bahay. Napatulala siya. Hindi niya mapaniwalaan ang nangyayari sa kanilang dalawa ni Dino. Bakit, Dino? Bakit mo ito ginagawa? Sumapit na ang gabi at hindi pa rin umuwi si Dino. Napapaiyak si Emma habang tinitignan ng natutulog na anak. Hindi siya makapaniwalang ganito ang mangyayari matapos nilang pumunta sa probinsya. Sa sobrang pagod at lungkot, nakatulog na rin si Emma habang umiiyak. Kinabukasan, nagising siya at napansin na wala ang anak sa tabi niya. Bigla siyang kinabahan kaya agad siyang bumangon para hanapin ang anak. Pagbaba niya, nakita niya agad si Mang June sa sala. Manong June, kanina pa po ba kayo rito? Oy, Emma. Halos kararating ko lang, iha. Si Faith po kasi nawawala Ano? Paano nawawala? Wala na po siya kanina sa tabi ko pagising ko. Si Dino po ba? Hindi niyo nakita? Aba hindi ko rin nakita ang asawa mo rito Halos madoble ang kaba niya sa mga narinig sa matandang katiwala. Naramdaman niyang tila sasabog ang kanyang dibdib at nang hina ang kanyang tuhod. Agad siyang pumanhik sa silid at kumuha ng pandoble niyang damit. Habang nagbibihis ay napansin niyang bukas ang bintana ng kanyang silid. Bigla niyang naalala na dahil sa kaiisip sa asawa ay nakalimutan niyang siguraduhing sarado ang bintana. Nawala din sa isip niya na magsaboy ng asin at bawang doon. Naalarma siya ng husto nang maisip na baka kinuha ng aswang ang kanyang anak. Dahil doon ay agad siyang lumabas upang muling kausapin si Mang June. Nakita naman niya ang matanda na nagdidilig ng halaman sa labas. Manong June! Manong June! Tulungan niyo po ako. Palagay ko po may kumuha sa anak ko Nakita ko po nakabukas na ang bintana sa kwarto. Tulungan niyo ako, parang awa niyo na. O siya, kumuha ka ng damit ng anak mo. Yung gamit na. Pupunta tayo sa bahay at aalamin natin kung nasaan ang anak mo.
Hindi nakaramdam ng takot si Emma ng mga sandaling yun at sinunod ang utos ng matanda. Walang pagdadalawang isip na sumama siya kay Mang June. Hindi naman kalayuan ang tirahan nito sa bahay ni Nadino kaya mabilis din silang nakarating doon. Agad na iginala ni Emma ang kanyang paningin pagpasok niya sa kubo. Maliit lang yun at pang-isahan lang talaga. Napadako ang tingin niya sa isang cabinet na may nakapatong na mga bote. May laman ng mga yon ng iba't ibang halamang gamot at ugat. Para saan po ang mga yan, Manong June? Para sa panggagamot. Po? Manggagamot po kayo? Oo, iha. Isa akong albularyo. Kumuha ng isang plangganita ang matandang albularyo at nilagyan niyo ng tawas. Pinatakan niya rin niyo ng langis at saka umusal ng isang ritual. Pagkatapos ay inilublob nito doon ang damit ng bata at saka naglabas ito ng isang kandila. Sinindihan yon ni Mang June saka ipinatak sa tubig. Ilang sandali lang ang lumipas at nagkaroon yon ng hugis. Ano pong tawag sa ginagawa niyo, Manong June? Pagtatawas ang tawag rito, iha. Malalaman natin kung sino ang kumuha sa anak mo. Kinuha ni Mang June ang namuong kandila sa tubig at doon ay nakita nilang dalawa kung ano ang hugis na yon. Lalaki ang kumuha sa anak mo, Emma. Pero sigurado ko na hindi si Dino yon. Po? Paano niyo po nalaman? Pabigat ang presensya ng nilalang na kumuha sa anak mo. Ngunit hindi siya nag-iisip. Napag-utusan lamang siya. Diyos ko, ano na kayang nangyari sa anak ko? Kasalanan ko to, Mang June. Kung sana'y hindi ako nakalimot maglagay ng pangontra sa buong bahay. Kung sana hindi ako nakatulog ng mahimbing. E di sana hindi niya nakuha ang anak ko. Wala kang kasalanan, iha. Sadyang makapangyarihan ng mga halimaw na yon. Layunin kasi talaga nila na palaliman ang pagtulog ng isang tao para maisagawa nila yung kanilang balak. Biyasa sa itim na mahika ang nilalang na yon. Sigurado kung nagmula siya sa isang mataas na uri ng mga aswang. Kung ganun po, kailangan mahanap natin agad ang anak ko. Ipanatag mo ang loob mo, iha. Gagawa tayo ng paraan para mahanap kaagad ang inyong anak. Hindi po mapapanatag ang loob ko hanggat hindi ko nakikita si Faith. Kasalanan to ni Dino eh. Kung sana umuwi na lang siya, sana nagawa niya pang protektahan ng anak namin. Sa palagay ko planado ang lahat ng ito, iha. Ano pong ibig niyong sabihin? Si Janice, sigurado ko na siya ang may kagagawan nito. Sinasabi ko na nga ba hayop na babaeng yun? Sandali. Huminahon ka muna. Kailangan mo maging matatag upang makaya mo yung mga pagsubok na ito para mabawi mo yung anak mo. Kung naging madalas na yung pagkawala ng asawa mo, diba binalaan na kita? Kasi alam ko na noon ba na may hindi magandang mangyayari. Anong kailangan nila sa anak at asawa ko? Matagal nang alingas ka sa lugar na ito. Yung pagkakataon na mayamang pamilya yan. Marami ang naniniwala na di lang basta swerte ang taglay nila. May mga nagsasabi pa nga na nakita nila na may pumasok na kakaibang hayop sa bahay nila Alam mo ba kung ano yung mga yon? Ano po yun? Mga sigbin. Sigbin? Anong klaseng hayop yun? Sila mga hayop na parang kumuha ng pinaghalong kambing at aso. Wala silang balahibo. Baluktot ang katawan at may mahabang mga tenga. Naglalakad sila ng patalikod. Ang sigbin ay pinaniniwalaan na kumakain ng mga sanggol, umiinom ng kanilang dugo. May ilang kwento rin na nagsasabing ginagamit ang sigbin upang magdala ng malas o kapahamakan sa mga tao. Sila din pinaniniwalaan na nagbibigay ng swerte sa mga taong nag-aalaga nito. Ngunit madalas aswang talaga ang may alaga ng mga sigbin. Hindi nakaimik si Emma nang sabihin yun ni Mang June. Sa dami ng sinabi ng matanda, ang tangi niyang natatandaan ay ang sinabi nitong kumakain ng sanggol ang mga ito. Doon siya lalong napaiyak. Si Dino, anong nangyayari sa kanya? Sabihin niyo po sa akin, nakikiusap ako.
Nung una hindi ko talaga napapansin sa asawa mo na may nangyayari ng kakaiba sa kanya. Ngunit nung tanungin mo ko hinggil sa bagay na yon, naghinala na ako. Kaya naman nagsagawa na ako ng pagtatawa sa kanya nung araw ding yon. Ginagayuma ang asawa mo, iha. Kaya nag-iibang ugali niya. Doon ay naalala ni Emma nung nagpunta sila ng asawa kina Janice. Marahil sa sumanlatik yon inihalo ni Janice. Nagtataka kasi siya kung bakit kailangang magkaiba pa sila ng plato samantalang ayos lang naman na magsalo sila dahil mag-asawa naman sila. Pansin niya rin ang kakaibang pagngisi ng dalaga nang natikman yon ni Dino. Kaya pala iba na ang kutob niya ng mga sandaling yon. Pero huwag ka mag-alala. Ihahanda ko na mga gagamitin natin para makuha yung asawa at anak mo. Hindi ko po kakayanin kapag nawala silang dalawa sa akin, Manang June. Kaya nga kailangan natatagan mo ang loob mo. Kapag pinanghinaan ka ng loob, talo ka. Manali ka sa Diyos. Tandaan mong hindi kailanman magagapi ng masama ang mabuti. Napatangu-tangu si Emma at saka pinunasan ng mga luha. Humugot siya ng malalim na hininga at saka hinarapang matanda. Napalitan ng determinasyon ang takot ni Emma. Ano po bang kailangan kong gawin, Manong June? Etong langis. Gawa ko yan. May orasyon niyang mga yan. Kaya mabisa talaga yung pampagising sa diwa ng mga ginayuba. Kailangan maihalo mo yan sa kakainin o iinumin ng asawa mo para bumalik siya sa kanyang tamang pag-iisip. Bilisan mo na, iha. Bago pa mahuli ang lahat. Kasal ngayon ni Janice, hindi ba? Opo, Manang June. Pero ano naman pong koneksyon yun sa mga nangyayari? Ang mabuti pa humayo ka na at ikaw na ang tumuklas. Huwag mong kalimutan magdasal, iha. Ay, siya nga pala. Ito ang anting-anting. Hindi ka malalapitan ng aswang kahit pa nasaan yung tao siya kapag suot mo ito. Itago mo sa ilalim ng damit mo ang anting-anting na ito upang hindi nila mapansin. Maraming salamat po, Manang June. Aalis na po ako. Ay sige, iha. Umaasa akong babalik ka pa rito para sa panibago nating misyon na. Noon din ay umalis nga si Emma. Isinuot niya ang kwintas na anting-anting at itinago yon sa damit niya gaya ng bilin ng matandang albularyo. Inilagay naman niya ang langis sa bulsa ng paldang suot niya. Kaagad niyang tinungo ang bahay ni na Janice. Gaya ng naunang pagpunta niya rito, nakasarado ang pinto at gate ng bahay kaya nag-doorbell siya. Kung titingnan ay tila hindi yun normal dahil nga araw ng kasal ni Janice. Dapat ay naghahanda ng mga ito at abala sa espesyal na araw na yon. Bumukas ang pinto ng bahay at muling bumungad ang katulong na dalaga. Agad niyang napansin na mugto ang mga mata nito at paglapit sa kanya ay bigla siya nitong hinawakan sa kamay. Ate, ako po si Rhea. Pasensya na po kayo nung nakaraang araw pero ate, hindi ko na po matiis ang ginagawa ng amo ko. Nagsimula ng tumulo ang luha mula sa mga mata ng dalaga. May napansin din siya nang matitigan niya ang mukha nito. Putok ang kaliwang kilay nito, may pasasaka ng pisngi at duguan ng labi. May bakas din ng mga kamay sa leeg nito kaya hindi niya naiwasang mabahala sa sitwasyon ng dalaga. Teka Rhea, anong nangyari sa'yo? Bakit ang dami mong pasa? Sinasaktan ka ba ng amo mo? Si Ma'am Janice po, sinasaktan ako at binubugbog. Nagbanta pa siyang papatayin ako kapag nalaman niyang nagsumbong ako sa inyo. Bakit? Anong isusumbong mo na pwede niyang ikagalit? Ikakasal na po si Ma'am Janice ngayon. Oo, alam ko yun. Pero si Sir Dino po kasi ang pakakasalan ni Ma'am Janice. Ha? Si Dino? Paanong? Hindi ba si Jack ang fiancé ni Janice? Bakit si Dino? Bakit ang asawa ko? Hindi po totoo ang mga sinabi nila sa inyo. Tsaka hindi naman po maaaring ikasal sina Sir Jack at Ma'am Janice dahil magkapatid po sila sa ama.
Ha? Kapatid po sa labas ni Ma'am Janice si Sir Jack. At para po matanggap niya ito sa pamilya niya, kailangan po ni Sir Jack na mapatunayan ang sarili nito kay Ma'am Janice. Planado po nila ang lahat ng ito, ate. Nagulantang ang buong pagkatao ni Emma nang marinig yon mula sa katulong. Hindi siya makapaniwala sa mga natuklasan, kaya naman hindi siya kaagad nakaimik. Kailangan niyo pong iligtas si Sir Dino pati ang anak ninyo. Ang anak ko nasa kanila? Oo, nasa kanila po ang anak ninyo. At ang malala pa, parang hindi na po kilala ni Sir Dino ang anak ninyo. Para pong wala siyang pakialam kasi po hinahayaan niya lang pong umiyak yung bata. Ate, naaawa po ako sa baby ninyo. Sumama ka na sa akin, Ria. Hindi ka naligtas dito ngayong sinabi mo na ang lahat ng yan sa akin. Natatakot man ay tumango si Ria. Muli pa itong tumingin sa bahay at nang makitang walang tao ay agad silang umalis doon. Dumiretso sila sa kubo ni Mang Jun at doon ay nakita nila ang matanda na nag-aayos ng mga gamit. Manong Jun, kumpirmado po, nasa kanila po talaga ang anak ko. Teka, sino yung kasama mo, Iha? Bakit ang dami niyang pasa? Si Ria po, katulong ni na Janice. Sinabi niya na po sa akin ang lahat, Manong Jun. Kailangan ko pong iligtas ang mag-ama ko. Alam ko po kung nasaan sila, ate, sa dulo ng baryo. Naroon po ang ibang mga kapamilya ni Ma'am Janice. Doon din po gaganapin ang kasal. Dulo ng baryo? Liblib na ron ah. Kailangan niyo pong makaalis, ate. Narinig ko po kasi ang usapan nila. Ang baby niyo po gagawin nilang alay. Pamilya sila ng mga aswang, ate. Kapag nagawa nilang idaos ng matagumpay ang kasal, doon gagawing aswang ang asawa ninyo. At dahil nga ang anak ninyo ang alay, ang puso niya ang ipapakain sa asawa ninyo para maging isa siyang ganap na aswang. Emma, madali. Kailangan na natin magpunta roon. Pero bago yon, ay may mga ibibilin muna ako sa iyo. Iniabot ni Mang Jun kay Emma ang mga gamit na pangontra sa mga aswang at isang tansong punyal. Ipinaliwanag rin ni Mang Jun kung para saan ang mga ito. Kailangan niyo pong makapunta ron, ate. Pagsapit ng dilim, sisimulan na po nila ang seremonya. Sa paglabas ng bilog na buwan, doon napapatayin ang anak ninyo upang gawing alay para sa bagong kasapi ng pamilya nila. Pero paano mangyayari yun? Kasal kami ni Dino. Hindi na sila pwedeng ikasal. Iba po ang tradisyon nila. Mapapasa kanya po ang asawa mo sa ayaw mo at sa hindi. Hindi nyo na po mababawi si Sir kapag natapos na po ang ritual ng kasal. Kung gano'n tayo na. Malapit na magdilim oh. Hindi na nila pinasama pa si Ria dahil baka kung ano pa ang mangyari sa dalaga. Laban na ito ni Emma upang sagipin ang kanyang mag-ama at ayaw niyang may madamay pang inosenteng tao. Halos 1 oras din ang nilakad nila bago narating ang dulo ng baryo. Liblib na yon at wala ng mga bahay. Isang masukal na kakahuyan ang kanilang pinasok at ng mga sandaling yon, magkahalo ang kaba at takot ni Emma, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang mag-ama. Hindi nagtagal ay may nakita silang parang isang pamayanan sa gitna ng gubat. Mga kubo lang ang mga kabahayang naroon, ngunit mas maganda at mas malaki kaysa sa ordinaryong mga kubo. Dumaan sila sa mga mayayabong na talahib upang ikubli ang kanilang sarili. Ingat na ingat sa bawat hakbang upang hindi makagawa ng anumang ingay na maaring makahatak ng atensyon ng mga naroroon. Ilang mga hakbang pa ang ginawa nila bago nila marating ang pinakagitna. Doon ay may isang mahabang mesa na natatakpan ng pulang tela. Sa harap naman ito ay may mga taong nakaitim na nakaupo sa mga mahahabang upuang kahoy. Ilang saglit pa ay lumabas mula sa isang kubo si Janice, kasunod si Dino. Nakasuot din ng bestidang itim si Janice habang itim na barong naman ang kay Dino. Doon na nila napagtantong totoo nga ang sinasabi ni Ria na si Dino ang pakakasalan ni Janice.
Mula sa kabilang kubo ay lumabas naman ang nanay ni Janice. Natigilan si Emma nang makitang bitbit nito ang anak na si Faith, kung saan nakasuot naman ito ng puting bestida at walang malay. Nangingilid ang luhang sumunod ang mga tingin ni Emma sa anak na ngayon ay inihihiga na ng ginang sa mahabang lamesa. Tila ba isang altar yon at sa harap naman nito nakaupo sina Janice at Dino. Manong June, pansin niyo po ba? Parang wala sa sarili si Dino eh. Oo, iha. Marahil ginabitan nila siya ng orasyon upang makasiguradong hindi siya magiging hadlang o gagawa ng anumang bagay upang maabala ang seremonyas. Maya-maya pa ay nagsimula na ang seremonya sa pangunguna ng isang matandang babae. Kulubot na ang balat nito at puro puti na ang nakalugay na mahabang buhok. Nanginginig ang mga kamay ni Emma habang pinanonood ang mga kaganapang yon. Kung paanong umisi si Janice habang pasulyap-sulyap sa kanyang asawa. Naikuyom niya na lamang ang kanyang kamao sa labis na galit sa babae. Nasa kalagitnaan na ng seremonya nang biglang may babaeng dumating. Itigil ang kasal! Si Ria? Anong ginagawa niya rito, Manong June? Naku naman tong batang to, oo. Delikado tong ginagawa niya eh. Hayaan na natin, Emma. Alam niya ang ginagawa niya at kusa siyang pumunta rito. Ria, anong ibig sabihin nito? Tama na ito, Ma'am Janice. Hindi na po tama itong ginagawa ninyo. Na kay Ria nakatuon ang atensyon ng lahat, kaya naman hindi nila napansin ang pagsulpot ni Jack sa likuran ng matandang babae. May hawak itong patalim at ginilitan ang leeg ng matanda. Dumaing ang matanda, kaya naman muling nabaling sa harapan ng atensyon ng nakararami. Nagulat at hindi nakaimik si Emma. Hindi niya alam kung bakit ginawa yun ni Jack, gayong kasabwat rin naman siya ng mga ito. Jack, bakit mo pinatay si Nana Karing? Hindi ba halata? Magaling kong kapatid. Pinipigil kong maikasal ka sa lalaking yan. Huwag mo na siyang idamay. Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na si Dino ang gusto kong makasama habang buhay? Kaya sa ayaw at gusto mo, gagawin ko siyang kalahi natin. Paano? Patay na si Nana Karing. Walang yaka! Sinira mo ang kasal ko! Papatayin kita! Sinunggaban ni Janice si Jack at ang lahat ng atensyon ay nalipat sa kanila. Si Ria naman ay nagsisimula ng sindihan ng mga kubo. Pinuntahan din siya ng iba pa para pigilan. Si Dino naman ay nakatulala lang sa nakahigang anak na nasa mesa sa harapan niya. Ito na ba yung tamang pagkakataon, Emma? Kunin mo ang bata at ako nang bahala kay Dino. Opo, Manong! Mabilis silang lumabas mula sa pinagkukublihan at nakayukong tinungo ang kinaroroonan ni Dino at Faith. Dino, halika na. Kailangan natin makalayo dito ngayon din. Mabuti na lamang at sumunod naman si Dino kay Mang June. Bitbit naman ni Emma ang anak at mabilis na tumakbo papalayo roon. Ngunit nakita siya ng isa sa mga kamag-anak ni Janice. Nag-anyong aswang ang babae at saka siya sinugod nito. Ngunit bago pa man siya maabot ng aswang ay dumukot siya sa bulsa at dumakot ng asin na may halong dinikdik na bawang. Agad niya itong isinaboy sa aswang. Napaangil naman ito dahil sa pagkakapaso. Tumakbo si Emma papunta sa pinagkublihan nila kanina ni Mang June. Ngunit wala siyang kaalam-alam na sumusunod pala sa kanya si Janice. Nagulat na lamang si Emma nang may biglang humatak sa buhok niya. Aray! At saan mo dadalhin ang alay, Emma? Aray ko, Janice! Bitiwan mo ko! Hindi ito alay! Anak ko ito! At hindi ako papayag na gawan mo siya ng masama! Impakta ka! Impakta pala? Eh di sige, tikman mo ngayon ang galit ng impakta! Malakas na sinampal ni Janice si Emma. Napahigpit ang yakap ni Emma sa anak nang sumadsad siya sa lupa sanhi ng pagkakasampal sa kanya ni Janice. Pagkatapos ay inilapitan siya nito
at akmang kukunin mula sa kanya ang anak nang biglang may humampas sa likod ni Janice. Malakas yun kaya naman natumba si Janice. Ate, sige na, umalis na po kayo, iligtas niyo na po si baby. Teka, paano ka, Ria? Halika na, sumama ka na sa amin. Hindi na, ate, sige na, umalis na po kayo. May agam-agam man ay tumayo na lamang si Emma at mabilis na tumakbo. Ngunit napalingon siya nang marinig ang malakas na sigaw ni Ria. Nanlaki ang mga mata niya at nanlumo nang makita ang sinapit ng dalaga. Nakatingin ito sa kanya habang may luha ang mga mata. Winakwak ni Janice ang kalamnan nito at nagsimulang kainin ang mga lamang loob ng kawawang dalaga. Hindi nagawang kumilos ni Emma dahil sa pagkakabigla, ngunit isang kamay ang biglang humablot sa kanya. Dino? Oo, Emma. Ako to. Mamaya na tayo mag-usap sa bahay. Kailangan na natin tumakas. Teka, si Manong June? Nagbubuhos ng gasolina sa paligid para silaban ang buong lugar. Kaya halika na. Susunod din siya mamaya. Sumunod na lang si Emma sa kanyang asawa at nang nasa bukana na sila ay napalingon sila pareho nang napansing nasusunog na ang gitna ng gubat na yon. Ilang sandali lang ay lumabas mula sa kakahuyan si Mang June. Sabay silang tatlo na tumakbo paalis sa lugar na yon. Patawad, mahal. Hindi ko akalain na ganito ang mangyayari sa pag-uwi natin dito. Ayos lang, mahal. Ang importante ay nailigtas ka namin. Kayo ni Baby Faith. Napag-alaman ni Emma na si Mang June ang nagpainom kay Dino ng tubig na may halong langis upang mawala ang bisa ng gayuma sa kanyang sistema. Hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa. Agad na nilang iniligpit ang kanilang mga gamit at nagmamadaling umalis sa baryong yon. Para sa mag-asawa, ang karanasang yon ay isang masamang bangungot, isang alaala na hinding-hindi nila malilimutan.